May mga tanong na ayaw marinig ng tao, hindi dahil mahirap sagutin, kundi dahil kapag sinagot, wala nang ligtas na lugar para magtago. Isa sa mga tanong na yon ay simple, diretsyo, at mapanganib. Posible bang gawin ang lahat ng tama at mali pa rin ang kahihinatnan? Kung may nagtanong nito sa gitna ng simbahan, malamang may mapapailing, may maiinis, may tatawa ng pilit. Pero walang sasagot ng tapat. Dahil ang tanong na yon ay parang salamin. At hindi lahat ay handang makita ang sarili. Ang kwento ay hindi nagsisimula sa kasalanan. Nagsisimula ito sa katahimikan. Sa isang buhay na mukhang maayos, malinis, walang bahid. Isang buhay na, kung titingnan mula sa labas, ay parang checklist na kumpleto. Walang nawawala. Walang kulang. O iyon ang akala ng lahat. May isang babae. Hindi mahalaga ang kanyang pangalan. Hindi rin mahalaga ang kanyang edad. Ang mahalaga ay kung paano siya nakilala ng mga tao. Kapag binanggit ang kanyang pangalan sa parokya, may bahagyang tango ang mga ulo. May respeto. May katiyakan. Mabuti siyang tao, sasabihin ng ilan. Isang tunay na halimbawa, dagdag ng iba. Hindi siya nahuhuli sa misa. Kahit ulan, kahit may sakit, nandoon siya. Palaging nasa parehong bangko, palaging tahimik, palaging nakayuko ang ulo. Ang rosaryo ay kabisado ng kanyang mga daliri. Kahit nakapikit, alam niya kung ilang butil na ang natira. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya umaarte. Simple lang. Desente. Maayos. Kung may nanghihingi ng tulong, nagbibigay siya. Hindi man marami, pero sapat para masabi ng iba na may malasakit siya. Hindi siya tsismosa. Hindi siya palaaway. Hindi siya kilala sa anumang iskandalo. Sa mata ng mundo, ligtas na ligtas ang kanyang kaluluwa. At doon nagsisimula ang problema. Dahil kung ligtas na ang lahat, bakit pa magtatanong? Isang gabi, may isang pari ang nagsabi sa isang maliit na grupo matapos ang misa, halos pabiro, minsan, ang pinakamapanganib ay hindi ang lantad na kasalanan, kundi ang panatag na konsensya. May tumawa. May hindi nakaintindi. May nagkibit balikat. Walang nagtanong ng paliwanag. Walang gustong magtagal sa ideyang iyon. Ang babae ay naroon. Nakaupo sa likod. Narinig niya ang sinabi. Tumango siya sa sarili, hindi dahil siya'y tinamaan, kundi dahil sigurado siyang hindi iyon para sa kanya. Hindi siya ang tipo ng taong pinapatamaan ng ganoong babala. Para iyon sa iba. Sa mga pabaya. Sa mga nawawala sa landas. Hindi sa kanya. Salamat po, Father, sabi niya habang palabas, magalang, may ngiti. Ang pari ay tumango rin. Wala siyang nakitang kakaiba. Walang nakakita. At iyon ang pinakamapanganib na bahagi ng lahat. Dahil may mga buhay na mukhang buo, pero walang laman. May mga panalangin na tunog tama, pero walang tinatamaan. May mga pusong abala sa paggawa, pero hindi kailanman nagmahal. Sa isang sulok ng mundo, sa ibang panahon, may isang babaeng tinatawag na Santa Brigida. Kilala siya sa kanyang talino, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang mga pangitain. Hindi siya madaling maniwala. Hindi siya naghahanap ng kakaiba. Pero may mga sandaling ang katotohanan ay dumarating ng hindi hinihingi, at kapag dumating, hindi na ito maaaring baliwalain. Isang araw, habang siya'y nananalangin, may bigat na bumaba sa hangin. Hindi takot. Hindi rin aliw. Isang uri ng katahimikan na nagpaparamdam na may paparating. At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, ang mundo sa paligid niya ay nagbago. Panginoon, mahina niyang sambit, hindi bilang tanong, kundi bilang pagkilala. May tinig na sumagot. Hindi malakas. Hindi rin marahas. Ngunit malinaw. Tumingin ka. At tumingin siya. Ang nakita niya ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Hindi isang mamamatay tao. Hindi isang traitor. Hindi isang taong tinanggihan ang Diyos ng lantaran. Ang nakita niya ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Siya, halos pabulong na tanong ni Brigida, may halong pagkalito at sakit. Siya, ang sagot. At sa sandaling iyon, may tanong na bumukas na hindi na maisasara. Paano kung ang panganib ay hindi ang maliwanag na kasalanan, kundi ang buhay na hindi kailanman nagtanong kung totoo ba ang ginagawa nito? Kung ang babaeng iyon, na ginawa ang lahat ng inaasahan, ay maaaring maligaw, sino ang ligtas? Ang tanong ay hindi na tungkol sa kanya. Ang tanong ay tungkol sa iyo.
Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Kung mayroong taong itinuturo ng mga ina sa kanilang mga anak bilang halimbawa, siya yon. Hindi dahil perpekto siya sa anyong kahanga-hanga, kundi dahil sa pagiging maayos niya. Walang labis. Walang kulang. Isang buhay na tahimik na pumapasa sa lahat ng pagsusulit na ipinapataw ng relihiyon at lipunan. Tuwing linggo ng umaga, bago pa man tumunog ang kampana ng simbahan, naroon na siya. Hindi siya nakikipag-usap ng marami. Isang tango rito, isang mahinang ngiti roon. Ang mga tao ay nasanay na sa kanyang presensya. Kapag wala siya, may magtatanong, may sakit ba siya? Kapag nandoon siya, walang nagtatanong ng anuman. Ganoon siya kakilala. Ganoon siya katiyak. Umupo siya palagi sa parehong bangko, ikatlong hanay mula sa unahan, sa kanan. Hindi niya kailangang isipin kung saan upo. Ang lugar ay tila nakalaan na para sa kanya. Doon siya luluhod, doon siya tatayo, doon siya upo muli. Ang kanyang galaw ay kabisado na ng kanyang katawan. Hindi niya kailangang mag-isip. Ang lahat ay dumadaloy ng kusa. Kapag nagsimula ang misa, binubuksan niya ang aklat ng mga awit sa tamang pahina bago pa man banggitin ng pari ang numero. Kapag oras ng tugon, malinaw ang kanyang boses, hindi malakas, hindi rin mahina. Tama lang. Walang pagkakamali. Walang pag-aalinlangan. Ang mga salita ay lumalabas na parang matagal nang nakatira sa kanyang bibig. Isang huwaran, minsang bulong ng isang matandang babae sa katabi niya. Sana ganyan ang mga kabataan ngayon. Kung may nag-aalay para sa simbahan, isa siya sa unang nagbibigay. Hindi kailanman ipinagmalaki. Hindi rin itinago. Isang simpleng kilos, parang bahagi lang ng normal na daloy ng linggo. Kapag may outreach para sa mahihirap, andoon ang kanyang pangalan sa listahan ng mga tumulong. Kapag may sakit, dadalaw siya, magdadala ng kaunting pagkain, magdarasal sandali, tapos alis ng tahimik. Salamat, sabi ng isang may sakit minsan, mahina ang tinig. Walang anuman, sagot niya, may ngiti, hawak ang kamay ng matanda. Ipagdarasal kita. At totoo naman. Ipagdarasal niya. Sa gabi, bago matulog, luluhod siya sa tabi ng kama, kukunin ang rosaryo, at sisimulan ang mga dasal na matagal na niyang kabisado. Ang kanyang mga daliri ay gagalaw ng kusa, parang may sariling alaala. Ang bawat aba Ginoong Maria ay pare-pareho ang tono, pare-pareho ang bilis. Kapag natapos, hahina siya ng malalim, tatayo, at hihiga. Walang nakakakita ng mali. At kung tutuusin, mahirap nga namang makakita. Hindi siya nagmumura. Hindi siya umiinom ng sobra. Hindi siya kilala sa anumang tsismis. Ang kanyang buhay may asawa ay naging maayos hanggang sa pumanaw ang kanyang asawa. Walang iskandalo. Walang hiwalayan. Ang kanyang mga anak ay pinalaki niyang may disiplina at takot sa Diyos. Tinuruan niyang magdasal bago kumain, bago matulog, bago umalis ng bahay. Magdasal ka, lagi niyang paalala. Mahalaga yan. Bakit po, minsang tanong ng kanyang bunso noong bata pa. Dahil yon ang tama, sagot niya, walang pag-aalinlangan. At sapat na yon. Walang dagdag. Walang paliwanag. Ang tama ay sapat na dahilan. Sa mga pista opisyal, naroon siya. Sa mga prosesyon, kasama siya. Hindi siya nauuna, hindi rin nahuhuli. Kapag may sermon ang pari tungkol sa pagsunod, sa disiplina, sa katapatan, tahimik siyang nakikinig, minsan tumatango. Kapag ang sermon ay tungkol sa apoy ng pananampalataya, sa lubos na pagbibigay ng sarili, sa radikal na pag-ibig, nananatili rin siyang tahimik. Hindi siya tumututol. Pero hindi rin siya tumitibok. Kung may magsabi sa kanya, ang bait mo talaga, sasagot siya ng, ginagawa ko lang ang dapat gawin. At totoo iyon. Iyon na ang problema. Lahat ay dapat. Walang gusto. Walang mahal. Ngunit walang nakakapansin. Dahil sino ba ang maghihinala sa isang buhay na ganito kaayos? Minsan, may isang kabataang babae sa parokya ang lumapit sa kanya matapos ang misa. Ate, sabi nito, may halong hiya, paano po kayo nananatiling tapat sa pananampalataya? Napaisip siya sandali. Hindi dahil mahirap ang tanong, kundi dahil hindi niya ito madalas itanong sa sarili. Sanayan lang, sagot niya. Kapag nakasanayan mo, madali na. Ang kabataan ay tumango, tila kontento. Umalis itong may bagong payo.
Ngunit kung may nakinig sana ng mabuti, maririnig ang isang maliit na bitak sa sagot na iyon. Sanayan. Hindi uhaw. Hindi pagnanasa. Sanayan. Sa loob ng maraming taon, ganito ang umikot ang kanyang buhay. Isang linggo na sinusundan ng isa pang linggo. Isang rosaryo na sinusundan ng isa pang rosaryo. Isang kumpisal na sinusundan ng isa pang kumpisal. Kapag nagkakasala siya, umaamin. Kapag napapatawad, nagpapatuloy. Walang drama. Walang luha. Walang pag-iyak sa gabi dahil sa pagnanais na magbago. Lahat ay maayos. Lahat ay kontrolado. At iyon ang pinakapinupuri ng mga tao. Ang pagiging matatag. Ang pagiging consistent. Ang hindi nagbabago. Ngunit may mga gabi na, habang siya ay nag-iisa, may dumarating na sandaling hindi niya kayang ipaliwanag. Isang uri ng katahimikan na masyadong tahimik. Isang pakiramdam na parang may kulang, pero hindi niya alam kung ano. Hindi ito sakit. Hindi rin ito takot. Isang tanong na halos sumisilip, pero agad niyang itinutulak palayo. Pagod lang ako, sasabihin niya sa sarili. Normal lang ito. At kinabukasan, babalik ang lahat sa dati. Misa. Dasal. Gawa. Ulit. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay nakahiga sa kama, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi matindi. Hindi rin masakit. Parang paalala lang na may hangganan ang lahat. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga anak. Inay, ayos lang po ba kayo? Tanong ng anak, may bahid ng pag-aalala. Sagot niya, mahina ang boses. Pagod lang. Huwag kang mag-alala. Humawak siya sa maliit na krus na laging nasa tabi ng kanyang kama. Isinara ang mga mata. Ang huling dasal ay lumabas sa kanyang bibig ng pamilyar, parang lahat ng nauna. Walang kakaiba. Walang dramatikong sandali. Isang payapang paghinga. Isang dahan-dahang pagbitaw. Namatay siya sa kanyang kama, napapaligiran ng mga mahal sa buhay. May krus sa kamay. May katahimikan sa mukha. Kung may nakakita sa sandaling iyon, walang mag-aakalang may mali. Mapalad siya, sabi ng isang kamag-anak. Handa na siya. At siguradong nasa mabuting kalagayan na, dagdag ng iba. Lahat ay sumang-ayon. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos doon. Dahil ang susunod na kabanata ay magsisimula sa isang paggising na walang sinuman ang inaasahan. Hindi madaling guluhin ang isip ni Santa Brigida. Marami na siyang nakita, marami na siyang narinig, at higit sa lahat, marami na siyang pinag-isipan bago niya tinanggap ang anumang bagay bilang totoo. Hindi siya babae ng biglaang emosyon. Hindi siya nabubuhay sa damdamin. Ang kanyang pananampalataya ay hindi umaasa sa kilig o takot, kundi sa pagninilay, sa disiplina, sa mahabang oras ng katahimikan. Kung may isang salita na maaaring maglarawan sa kanya, iyon ay malinaw. Malinaw ang isip. Malinaw ang layunin. Malinaw ang hangganan sa pagitan ng imahinasyon at katotohanan. Kaya noong gabing iyon, habang siya ay nakaluhod sa tahimik na silid, alam niyang may kakaiba. Hindi dahil may nakita siyang liwanag. Hindi dahil may narinig siyang tinig. Kundi dahil ang katahimikan mismo ay nagbago. Ang hangin ay tila bumigat, hindi sa bigat na nagdudulot ng takot, kundi sa bigat na nagpaparamdam na may paparating na hindi maaaring ipagpaliban. Panginoon, mahinang bulong niya, hindi bilang panawagan, kundi bilang pagkilala. Hindi niya inaasahan ang sagot. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagulat. Walang dahan-dahang paglipat. Walang babala. Walang paghahanda. Sa isang iglap, ang sahig na kanyang niluluhuran ay nawala. Ang pader ay naglaho. Ang kandila ay namatay, hindi dahil sa hangin, kundi dahil wala na itong lugar na mapaglagyan. Nakatayo siya ngayon sa isang lugar na hindi niya kailangang ipaliwanag. Kilala niya ito agad, tulad ng pagkilala ng katawan sa lamig bago pa man isipin ng isip ang salitang iyon. Madilim. Hindi dahil walang liwanag, kundi dahil ang liwanag ay walang silbi roon. Ang apoy ay naroon, ngunit hindi ito nagbibigay ng init na nagbibigay ginhawa. Ang init nito ay sugat. Ang liwanag nito ay pahirap. Hindi, mahina niyang sabi, hindi sa pagtanggi, kundi sa pag-unawa. Hindi na naman. Ito ang lugar na ayaw balikan ng sinumang nakarating na. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Dito, ang oras ay hindi gumagalaw, ngunit hindi rin humihinto.
Dito, ang sakit ay hindi tumitindi, ngunit hindi rin nababawasan. At higit sa lahat, dito, ang Diyos ay wala. O mas tama, ang presensya ng Diyos ay alam, ngunit hindi na maaabot. Huminga si Brigida ng malalim. Kung may takot man, ito ay hindi para sa sarili. Matagal na niyang ibinigay ang kanyang sarili. Ang takot niya ay para sa kung ano ang ipapakita sa kanya. Dahil alam niyang hindi siya dinala roon ng walang dahilan. Panginoon, muli niyang sambit, mas matatag na ngayon. Ano ang nais ninyong ipakita? May tinig na sumagot. Hindi ito nagmumula sa isang direksyon. Hindi rin ito umukilkil sa tainga. Parang galing ito sa mismong kaalaman. Tumingin ka. At tumingin siya. Sa una, wala siyang makita kundi anino. Mga hugis na gumagalaw, mga tinig na humihikbi, mga anyong baluktot sa sakit na walang katapusan. Sanay na siya rito. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang mga kaluluwang nawalan ng pag-asa. Ngunit may isang presensya roon na iba. Isang presensya na humihila ng kanyang pansin, hindi dahil ito ang pinakamalakas o pinakamasakit, kundi dahil ito ang pinakatahimik. Doon, sabi ng tinig, banayad ngunit hindi mapagkakamalan. Lumapit ang kanyang paningin. Hindi ang kanyang katawan ang gumalaw, kundi ang kanyang pagkaunawa. At doon niya nakita ang isang anyo. Isang babae. Hindi bata. Hindi rin matanda. Isang anyong pamilyar sa paraang hindi niya agad maipaliwanag. Ang babae ay hindi sumisigaw. Hindi rin siya humihingi ng awa. Ang kanyang mukha ay hindi baluktot sa galit o sa matinding sakit. Ang nakaukit dito ay kaalaman. Isang kaalaman na hindi na mababago. Isang pagkaunawang huli na. Siya, halos pabulong na tanong ni Brigida, kahit alam niyang naririnig na ang sagot. Ang tinig ay hindi nagmadali. Parang hinayaan muna siyang damhin ang nakita. Pagkatapos ay sinabi, isang kaluluwang itinuring na ligtas. Parang may humigpit sa dibdib ni Brigida. Hindi, sabi niya, mas malinaw ngayon ang boses. Hindi maaari. Ang babae sa kanyang harapan ay walang tanda ng hayagang kasamaan. Walang marka ng karahasan. Walang bakas ng paghihimagsik. Kung ilalagay sa lupa ang anyong iyon at bihisan ng katawan, walang sinuman ang maghihinala. Isa siya sa mga taong tinatawag na mabuti. Panginoon, sabi ni Brigida, may halong pagkalito at pagmamakaawa. May pagkakamali. Walang galit sa sagot. Wala ring pagtatanggol. Wala. Mas lalong bumigat ang katahimikan. Sinubukan ni Brigida na magsalita, ngunit hindi agad lumabas ang mga salita. Ang kanyang isip ay mabilis na bumabalik sa mga larawan ng mga taong kilala niya, ng mga buhay na mukhang katulad nito. Mga taong tahimik. Mga taong masunurin. Mga taong maaasahan. Mga taong hindi kailanman nagbigay ng dahilan para pagdudahan ang kanilang kaligtasan. Hindi ko maintindihan, sa wakas ay nasabi niya. Ano ang nagdala sa kanya rito? Ang tinig ay hindi pa rin sumasagot. Sa halip may ipinakita. Mga larawan parang mga piraso ng alaala. Isang simbahan. Isang bangko. Isang babaeng nakaupo, nakayuko ang ulo, hawak ang rosaryo. Isang eksenang pamilyar, halos banal sa pagiging karaniwan. Siya, bulong ni Brigida, habang pinagmamasdan ang larawan. Nakikita ko siya. Ang babae sa alaala ay gumagalaw, tumatayo, lumuluhod, nagsasalita ng mga dasal. Walang mali. Walang kulang. Kung may nanonood, sasabihin nilang naroon ang pananampalataya. Ngunit may isa pang layer. Isang lalim na hindi nakikita ng mata. At doon nagsimulang maramdaman ni Brigida ang tunay na bigat ng kanyang dinala. Panginoon, mahina niyang sabi, halos pakiusap. Huwag muna. Ngunit ang pangitain ay hindi huminto. Dahil ang sandaling ito ay kailangang makita. Hindi para takutin, kundi para gisingin. Ang babae sa harap niya, ang kaluluwang tahimik sa gitna ng apoy, ay tumingin. Hindi kay Brigida, kundi sa isang direksyon na walang pangalan. Sa kanyang mga mata, walang tanong. Wala ring pag-asa. Mayroon lamang pagkilala. At sa sandaling iyon, bago pa man marinig ni Brigida ang paliwanag, bago pa man ibigay ang dahilan, bago pa man mabigkas ang salita na magbabago ng lahat, alam na niya ang isang bagay. Ang kwento ay mas malala kaysa sa inaakala niya. At ang paliwanag, kapag dumating, ay wawasak sa maraming katiyakan. Matagal na nakatitig si Santa Brigida sa anyo ng babae. Walang galaw.
Walang sigaw. Walang pagmamakaawa. At iyon ang mas nakakatakot kaysa sa anumang hiyaw ng paghihirap. Dahil ang katahimikang iyon ay hindi kawalan ng sakit. Ito ay pagsuko. Isang uri ng kaalamang ganap na at huli na. Panginoon, mahinang sabi ni Brigida, halos hindi na marinig ang sariling tinig. Ano ang ginawa niya? Ang sagot ay hindi agad dumating. At sa pagitan ng tanong at sagot, may espasyong bumukas. Isang espasyong pinuno ng alaala ng mga mukha ng mga taong kilala ni Brigida. Mga taong maayos. Mga taong masunurin. Mga taong ang buhay ay kahawig ng babaeng nasa harap niya ngayon. Wala, sagot ng tinig. Napapikit si Brigida. Akala niya ay nagkamali siya ng dinig. Panginoon, sabi niya, mas malinaw ngayon, mas mariin. Ano ang ginawa niyang kasalanan? Muli ang parehong sagot. Wala. Parang may bumagsak sa loob niya. Hindi galit. Hindi takot. Isang uri ng pagkawasak. Hindi ko naunawaan, sabi niya. Wala siyang ginawang krimen. Wala siyang nilabag. Wala siyang tinanggihan. Tama, sagot ng tinig. At iyon mismo ang dahilan. Nagbukas ang mga alaala sa paligid nila, parang mga tabing na hinila palayo. Nakita ni Brigida ang buhay ng babae, hindi bilang buod, kundi bilang pagdaloy. Mga umagang nagsisimula sa parehong oras. Mga linggong may parehong kilos. Mga panalangin na pareho ang tunog taon-taon. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan, patuloy ng tinig. Ngunit hindi niya kailanman ibinigay ang hinahanap. Alin? Tanong ni Brigida, halos pabulong. Ang kanyang puso. Napahawak si Brigida sa sariling dibdib. Ngunit siya'y nagdasal, mariin niyang sabi. Nagsakripisyo. Sumunod. Ang mga labi niya ang nagdasal, sagot ng tinig. Ang katawan niya ang sumunod. Ngunit ang puso niya ay hindi kailanman lumapit. Isang eksena ang bumukas. Ang babae ay nasa simbahan, nakaluhod. Ang kanyang bibig ay gumagalaw sa tamang sandali. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa tamang oras. Ngunit sa loob, ibang tinig ang maririnig. Mga iniisip na walang kinalaman sa nasa altar. Mga alalahaning pang-araw-araw. Mga paghahambing. Mga plano. Hindi ba't ganito rin ang karamihan? Tanong ni Brigida, may halong pagtatanggol. Hindi ba't lahat ay nadidistract? May pagkakaiba, sagot ng tinig, hindi mabigat, ngunit tiyak. Ang isa ay lumalaban sa pagkaligaw. Ang isa ay naninirahan dito. Nagbago ang eksena. Ang babae ay tumatanggap ng komunyon. Nakabukas ang bibig. Nakaayos ang postura. Ngunit sa loob, walang gutom. Walang pananabik. Walang pagkilala. Ang tinapay ay tinapay lamang. Ang sandali ay sandali lamang. Walang banal. Walang hiwaga. Hindi niya ako hinanap, sabi ng tinig. Hindi niya ako inasam. Hindi niya ako ninasa. Ngunit tinanggap niya kayo, giit ni Brigida. Tinanggap ng katawan, sagot ng tinig. Hindi ng kaluluwa. Napaluha si Brigida. Panginoon, sabi niya, nanginginig na ang tinig. Kung ganoon, sino ang makatatayo? Sino ang sapat? Ang sagot ay hindi aliw. Ngunit hindi rin kalupitan. Ang naghahangad, sabi ng tinig. Ang nagmamahal. Ang marunong umamin na kulang siya. Muling nagbago ang tanawin. Ang babae ay nagbibigay ng limos. Nakangiti. Magalang. Ngunit sa loob may bilang. May pagtatantya. May lihim na kasiyahan sa tingin ng iba. Hindi niya minahal ang mahihirap, sabi ng tinig. Ginamit niya sila. Napaatras si Brigida, parang sinampal ng katotohanan. Hindi niya alam, sabi niya, halos umaasang iyon ang magiging sagot. Hindi niya gustong malaman, sagot ng tinig. Ang mga larawan ay dumaan ng mas mabilis ngayon. Mga kumpisal na walang pagsisisi. Mga absolusyon na tinanggap na parang resibo. Mga kasalanang iniwasan hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa reputasyon. Hindi siya masama, sabi ni Brigida, halos umiiyak na. Hindi siya masama. Tama, sagot ng tinig. Hindi siya masama. Nagkaroon ng katahimikan. Mabigat. Mapanganib. Isang katahimikan na parang naghihintay ng susunod na salita. Hindi rin siya mabuti, patuloy ng tinig. Dahil ang kabutihan ay bunga ng pag-ibig.
At ang pag-ibig ay wala roon. Kung ganoon, tanong ni Brigida, halos hindi na makapagsalita, ano ang kanyang kasalanan? Sa wakas, ang sagot ay dumating. Hindi bilang paliwanag, kundi bilang hatol. Ang kanyang puso ay walang laman. Parang huminto ang lahat. Ang apoy. Ang mga tinig. Ang oras. Wala siyang ibinigay, sabi ng tinig. Dahil wala siyang iningatan. Ang kanyang buhay ay puno ng kilos, ngunit walang ugnayan. Puno ng ritual, ngunit walang pagnanais. Puno ng anyo, ngunit walang katotohanan. Panginoon, sabi ni Brigida, halos pakiusap. Hindi ba sapat ang pagsunod? Hindi kailanman naging sapat ang pagsunod na walang pag-ibig, sagot ng tinig. Ang pagsunod na walang puso ay anyo lamang. Nagpakita ang huling larawan. Ang babae, bata pa, tinuturuan ng dasal. Inuulit ang mga salita. Pinupuri dahil tama ang bigkas. Ngunit walang nagturo sa kanya na makinig. Walang nagturo sa kanya na magtanong. Walang nagturo sa kanya na magmahal. Hindi niya ako tinanggihan, sabi ng tinig. Hindi niya rin ako pinili. Napaupo si Brigida sa kawalan, kung maaari mang maupo sa lugar na yon. Ang luha ay umaagos na ngayon. Panginoon, sabi niya, ito ang pinakamasakit sa lahat. Sagot ng tinig. Dahil ito ang pinakatahimik na trahedya. Muling tumingin si Brigida sa babae. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang hatol, kundi ang dahilan. Ang babae ay nabuhay ng hindi kailanman nagbukas. Hindi kailanman nagtanong, nasaan ang aking puso? Hindi kailanman naglakas loob na umibig. At bago pa man magsalita muli ang tinig, bago pa man ipaliwanag ang lalim ng tibiyang iyon, isang paungusap ang bumagsak sa kamalayan ni Brigida, malinaw at hindi na mababawi. Ang babaeng ito ay hindi kailanman nagmahal ng totoo. Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi na muling nakita ni Santa Brigida ang mga bagay tulad ng dati. Parang may tabing na hinila palayo, at sa likod nito ay ang parehong buhay na dati mukhang banal, ngunit ngayon ay hubad na hubad sa katotohanan nito. Hindi nagbago ang mga kilos ng babae. Hindi nagbago ang mga eksena. Ang nagbago ay ang mata na tumitingin. Panginoon, mahina niyang sabi, ipakita niyo sa akin. At ipinakita nga. Muling bumukas ang mga larawan ng buhay ng babae, ngunit ngayon ay parang hinati sa dalawa. Ang unang anyo ay ang alam ng lahat. Ang pangalawa ay ang hindi kailanman nakita ng sinuman. Nasa misa ang babae. Nakaluhod. Tahimik. Ang buhok ay maayos na nakapusod. Ang mga kamay ay magkadikit. Sa labas, isang huwara ng paggalang. Ang mga katabi niya ay minsan napapatingin at tahimik na humahanga. Ganito dapat, bulong ng isa. Ngunit sa loob, ibang mundo ang umiiral. Habang binibigkas ng pari ang mga salita sa altar, ang isip ng babae ay gumagala. Hindi sa kasalanan. Hindi sa galit. Sa mga bagay na simple at walang bigat. Ano ang lulutuin niya mamaya? Kung may natira pa bang asin sa kusina? Kung bakit hindi pa niya nasusolusyonan ang maliit na alitan sa kapitbahay? Walang masama. Walang lantad na kasalanan. Ngunit wala ring presensya. Nasaan siya? Tanong ni Brigida. Naroon ang kanyang katawan, sagot ng tinig. Ngunit ang kanyang puso ay wala. Nagbago ang eksena. Oras ng panalangin sa gabi. Ang babae ay nakaluhod sa tabi ng kama. Hawak ang rosaryo. Ang mga daliri ay gumagalaw ng mabilis, parang alam na alam ang daan. Ang mga salita ay umaagos, walang pagkatisod. Ngunit sa loob may pagbibilang. Ilang dasal pa. Ilang butil pa. Ilang minuto pa bago matapos. Hindi ba't nagdarasal siya? Tanong ni Brigida, may halong pagkalito at lungkot. Ang panalangin ay hindi pagbigkas, sagot ng tinig. Ito ay pakikipagtagpo. At wala siyang kinatagpo. Ang rosaryo ay hindi naging usapan. Isa itong tungkulin. Isang gawain na kailangang tapusin. Kapag natapos, may bahagyang ginhawa, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil tapos na ang dapat tapusin. Sumunod ang komunyon. Ang sandaling itinuturing ng marami bilang rurok. Ang babae ay tumayo, sumama sa pila, maayos ang lakad, nakayuko ang ulo. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, binuksan niya ang bibig, tinanggap ang tinapay, bumalik sa upuan, lumuhod. Anong naramdaman niya? Tanong ni Brigida. Wala, sagot ng tinig. Hindi galit.
Hindi paglapastangan. Walang pagtanggi. Isang kawalan. Isang katahimikan na walang laman. Ang katawan ni Kristo ay dumaan, ngunit walang tumanggap. Walang gutom. Walang uhaw. Walang pagnanais. Hindi ba siya dapat nakaramdam? Tanong ni Brigida. Ang pakiramdam ay hindi palaging dumarating, sagot ng tinig. Ngunit ang pagnanais ay palaging naroroon sa nagmamahal. At iyon ang wala sa kanya. Lumipat ang tanawin sa labas ng simbahan. Ang babae ay nagbibigay ng limos. Isang barya. Isang tinapay. Isang maliit na supot ng pagkain. Ang mahihirap ay nagpapasalamat. Ang babae ay tumatango, may ngiti, pagkatapos ay nagpapatuloy sa kanyang lakad. Bakit hindi ito sapat? Tanong ni Brigida, halos umaasang may sagot na magpapagaan sa bigat. Dahil ang kamay niya ay bukas, sagot ng tinig, ngunit ang puso niya ay sarado. Sa loob ng babae may tahimik na pagbibilang. Magkano ang naibigay? Ilang beses na siyang tumulong. Sino ang nakakita? Ang mahihirap ay hindi naging kapwa. Naging patunay sila. Patunay na siya ay mabuti. Patunay na siya ay tama. Hindi niya sila minahal, sabi ng tinig. Ginamit niya sila upang patunayan ang sarili. Napaupo si Brigida sa kawalan. Ang bawat eksena ay parang patak ng tubig na unti-unting bumubutas sa bato ng kanyang pagkaunawa. Panginoon, sabi niya, paano ito nangyari? At doon nagsimulang ipakita ang sagot. Hindi ito nagsimula sa pagtanggi. Hindi sa galit. Hindi sa malaking kasalanan. Nagsimula ito sa kawalan ng tanong. Bata pa ang babae nang matutunan niya ang pananampalataya bilang listahan. Ito ang dasal. Ito ang araw. Ito ang dapat gawin. Ito ang bawal. Bakit? Minsang tanong ng bata. Dahil yon ang tama, sagot ng matatanda. At doon nagtapos ang usapan. Hindi siya tinuruan na makinig. Hindi siya tinuruan na magsalita mula sa puso. Hindi siya tinuruan na maghintay sa katahimikan. Tinuruan siyang magtama. Magaling siyang natuto. Habang lumalaki siya, lumalim ang ugali. Ang pananampalataya ay naging bahagi ng schedule, hindi ng relasyon. Kapag may oras, ginagawa. Kapag wala, ipinagpapaliban. Ngunit hindi kailanman hinanap. Hindi ba siya nagtanong kahit minsan? Tanong ni Brigida. May mga sandali, sagot ng tinig. Ngunit palagi niyang pinili ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Ipinakita ang mga sandaling iyon. Ang pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Isang sandaling halos bumukas ang puso. Isang tanong na muntik nang lumabas. Ngunit agad itong tinakpan ng pamilyar na dasal. Parehong mga salita. Parehong bilis. Parehong kawalan. Isang sakit na halos nagpatigil sa kanya. Isang gabing hindi siya makatulog. Isang sandaling pwedeng maging simula. Ngunit nang gumaling siya, bumalik siya sa dati. Walang pagbabago. Walang pagharap. Unti-unti, taon-taon, ang puso ay tumigas. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa kapabayaan. Ang pagnanais na hindi pinakain ay namatay. Ang uhaw na hindi kinilala ay nawala. Hindi niya kailanman nilabanan ang sarili, sabi ng tinig. Hindi niya kailanman sinubukang magmahal. At sa huli, ang kawalan ay naging normal. Ang katahimikan ay naging tahanan. Ang pananampalataya ay naging anyo na walang laman. Muling tumingin si Brigida sa babae. Ngayon, malinaw na. Ang hatol ay hindi bigla. Ito ay dahan-dahang itinayo, araw-araw, sa bawat hindi tinanong, sa bawat hindi hinanap, sa bawat sandaling piniling huwag magmahal. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Brigida ang mas nakakatakot na katotohanan. Ang ganitong buhay ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay binubuo sa buong buhay. May mga puso na hindi lumalamig bigla. Hindi sila nagigising isang araw na wala ng init. Mas mapanganib ang ibang proseso. Tahimik. Mabagal. Halos hindi napapansin. Parang araw-araw na kaunting pag-urong hanggang sa isang araw, hindi mo na maalala kung kailan ka huling nag-alab. Ito ang nais kong maunawaan mo, sabi ng tinig kay Santa Brigida. Hindi siya naging ganito sa isang iglap. At sa sandaling iyon, ang mga tanawin ay muling nagbago. Nakita niya ang babae bilang isang bata. Maliit pa ang mga kamay. Nakapulupot ang mga paa sa bangkong kahoy.
May hawak na maliit na aklat ng dasal na masyadong mabigat para sa kanyang edad. Ang mga salita ay binibigkas niya ng maingat dahil iyon ang itinuro. Kapag tama ang bigkas, may papuri. Kapag mali, may pagsaway. Magaling, sabi ng isang matanda. Kabisa mo na. Umiti ang bata. Hindi dahil naunawaan niya, kundi dahil tama ang ginawa niya. Dito nagsisimula, sabi ng tinig. Hindi sa kasalanan. Sa anyo. Tinuruan ng bata kung paano lumuhod, kailan tatayo, kailan tatahimik. Tinuruan siyang sumunod, ngunit hindi tinuruan kung kanino siya nakikipag-usap. Tinuruan siyang magsalita, ngunit hindi tinuruan makinig. Nasaan ang Diyos? Minsang tanong ng bata, inosente. Naroon, sagot ng matanda, itinuturo ang altar. Tahimik ka. At tumahimik siya. Sa paglipas ng mga taon, naging mahusay siyang magtago ng tanong. Kapag may pumasok sa isip, agad niya itong itinutulak palayo. Hindi dahil masama ang tanong, kundi dahil hindi iyon bahagi ng itinuro sa kanya. Ang pananampalataya ay hindi lugar ng paghahanap. Isa itong sistema. At mahusay siyang sumunod. Hindi ba niya naramdaman ang kawalan? Tanong ni Brigida. Sa simula, sagot ng tinig. Ngunit ang kawalan na hindi pinapansin ay natututunang baliwalain. Ipinakita ang isang dalagitang babae. Nasa misa. Nakikinig sa sermon tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa isang sandali may gumalaw sa loob niya. Isang kakaibang init. Isang tanong na halos mabuo, kung totoo ito, nasaan siya sa akin? Ngunit agad itong sinundan ng isa pang tinig. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mabuti ka naman. Ginagawa mo ang tama. At ang unang tinig ay natahimik. Bawat pagkakataon na yon, sabi ng tinig, ay paanyaya. Sa mga sumunod na taon, dumating ang mga paanyayang iyon sa iba't ibang anyo. Isang pagkawala na nagdulot ng lungkot. Isang gabi ng pag-iisa. Isang sandaling na pagtanto niyang hindi sapat ang lahat ng ginagawa niya. Sa bawat pagkakataon, may pintuang bahagyang bumubukas. Ngunit palagi niyang pinipiling huwag pumasok. Sa halip na umiyak at magtanong, nagdasal siya ng mas mabilis. Sa halip na huminto at magnilay, nagdagdag siya ng isa pang gawain. Sa halip na harapin ang tanong, tinakpan niya ito ng tungkulin. Hindi ba't iyon ay pagsisikap? Tanong ni Brigida. Hindi, sagot ng tinig. Iyon ay pagtakas. Habang tumatanda ang babae, naging mas bihasa siya sa pag-iwas. Ang pananampalataya ay naging parang kasangkapan. Ginagamit kapag kailangan. Iniiwan kapag hindi. Ngunit hindi kailanman minahal. May isang sandali na ipinakita na mas malinaw kaysa sa iba. Isang malubhang karamdaman. Nakahiga siya sa kama, mahina, walang katiyakan kung magigising pa kinabukasan. Sa unang gabi, may takot. Sa ikalawa, may lungkot. Sa ikatlo, may tanong na hindi na kayang itulak palayo. Paano kung mali ang lahat? Isang sandali ng biyaya. Isang bukas na pinto. Panginoon, halos lumabas sa kanyang bibig. Ngunit bago pa man matapos ang salita, pumasok ang nakasanayang tugon. Ang pamilyar na dasal. Ang parehong ritmo. Ang parehong layo. Gumaling siya. Bumalik ang lakas. At kasama ng lakas, bumalik ang kontrol. Ang tanong ay muling ikinulong. Ang pinto ay muling isinara. Bawat pagtanggi, sabi ng tinig, ay hindi lamang pagkawala ng pagkakataon. Ito ay pagsasanay. Pagsasanay sa hindi pakiramdam. Pagsasanay sa hindi pagnanais. Pagsasanay sa pagiging sapat sa kaunti. Sa paglipas ng panahon, ang puso ay natutong huwag maghintay. Ang kaluluwa ay natutong huwag umasa. Ang Diyos ay naging ideya, hindi presensya. Hindi ba siya nagsawa? Tanong ni Brigida. Hindi, sagot ng tinig. Dahil ang tibiyang tunay ay komportable. Hindi mainit. Hindi malamig. Sapat para hindi maghanap. Sapat para hindi magbago. Sa isang eksena, nakita ni Brigida ang babae na nakaupo sa simbahan, nakikinig sa isang pari na nagsasalita ng may alab. Ang ilan sa mga tao ay napaluha. Ang iba ay yumuko sa panalangin. Sa loob ng babae may munting paggalaw. Isang hindi inaasahang kirot. May kulang. Ngunit agad itong sinundan ng paghahambing. Mas mabuti pa rin ako kaysa sa iba. Nandito ako. Sila, minsan lang. At ang kirot ay nawala.
Ang paghahambing, sabi ng tinig, ay isa sa pinakamabisang pampamanhid. Habang patuloy ang buhay, ang mga paanyaya ay naging mas bihira. Hindi dahil tumigil ang biyaya, kundi dahil tumigas na ang puso. Ang pintuan ay hindi na lamang sarado. Nakalimutan na niyang may pintuan pala. At sa huli, nang dumating ang huling sandali, wala nang tanong. Wala nang takot. Wala ring pag-asa. Tanging isang pamilyar na katahimikan. Muling humarap si Brigida sa tinig, mabigat ang loob. Panginoon, sabi niya, marami ang ganito. Sagot ng tinig. Mas marami kaysa sa inaakala mo. Nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na parang humahawak sa sinumang nakikinig. At ngayon, patuloy ng tinig, may isang tanong na hindi mo maaaring iwasan. Ang mga larawan ay naglaho. Ang apoy ay tila umatras. Ang natira ay ang bigat ng tanong na dahan-dahang bumabagsak. Sa tuwing tinatawag ka ng biyaya at pinipili mong bumalik sa nakasanayan, ano ang unti-unting nagiging anyo ng iyong puso? Hindi agad nagsalita ang tinig. Parang hinayaan muna nitong tumimo ang bigat ng lahat ng nakita ni Santa Brigida. Ang katahimikan ay hindi pahinga. Isa itong paghahanda. At nang magsalita ang tinig, hindi ito nagsimula sa babala, kundi sa pag-anyaya. Makinig ka, sabi nito. Hindi upang hatulan, kundi upang makilala. Nagbukas ang unang tanda, hindi bilang konsepto, kundi bilang eksena. Ang babae ay nagigising sa umaga. Walang pagmamadali. Walang kaba. Isang araw na katulad ng iba. Ang dasal ay nasa isip, ngunit hindi sa puso. Maaari niya itong gawin. Alam niya ang mga salita. Ngunit wala siyang pananabik na gawin ito. Walang pag-asa na may makakatagpo. Walang pananabik na may maririnig. Ito ang una, sabi ng tinig. Ang kawalan ng pagnanasa. Ngunit hindi ba't nagdarasal pa rin siya? Tanong ni Brigida. Sagot ng tinig. Ngunit ang nagmamahal ay naghahanap. Ang tibyo ay tumutupad. Ipinakita ang linggo. Papalapit ang misa. Ang babae ay naghahanda, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil iyon ang schedule. Kung mawala ang misa, hindi siya mangungulila. Kung mapalitan ito ng ibang gawain, hindi siya masasadlak sa kalungkutan. Tanungin mo, sabi ng tinig, hindi lamang kay Brigida, kundi sa sinumang nakikinig. Kapag nawala ang pagkakataon, may hinahanap ka ba? At bago pa man masagot ang tanong, bumukas ang ikalawang tanda. Isang eksena ng pakikibaka ang ipinakita, o mas tama, ang kawalan nito. Ang babae ay humaharap sa sarili niyang kahinaan. May mga maliliit na kasalanan. Mga ugaling hindi ka nais-nais. Mga bagay na pwedeng baguhin. Ngunit walang digmaan. Walang pagtutol. Walang paninindigan. Hindi ba't umiiwas siya sa malalaking kasalanan? Tanong ni Brigida. Sagot ng tinig. Ngunit hindi dahil sa pag-ibig. Dahil sa kaginhawaan. Ang tibyo ay hindi nakikipaglaban dahil hindi siya nagnanais manalo. Sapat na sa kanya ang manatili. Sapat na ang huwag lumampas sa hangganan. Ang banal na buhay ay hindi niya tinatanggihan, ngunit hindi rin niya hinahabol. Ang buhay na may apoy ay lumalaban, sabi ng tinig. Ang tibyo ay nakikipagkasundo. Bumukas ang ikatlong tanda. Ang babae ay nasa kumpisalan. Malinis ang pagsasalita. Kumpleto ang listahan. Walang pagtatago. Ngunit wala ring sakit. Walang luha. Walang bigat. Ang kasalanan ay parang alikabok na tinatanggal sa damit. Hindi sugat. Hindi hiwa. Hindi ba't humihingi siya ng tawad? Tanong ni Brigida. Humihingi, sagot ng tinig. Ngunit hindi siya nasasaktan. Ang kasalanan para sa tibyo ay abala. Isang sagabal. Hindi isang paglayo sa minamahal, kundi isang pagkakamaling teknikal. Kapag napatawad, nagpapatuloy. Kapag bumagsak, bumabangon. Ngunit walang pagbabago. Walang puot sa kasalanan. Walang lungkot sa paglayo. Ang nagmamahal, sabi ng tinig, ay nasasaktan kapag nakasakit. Ang tibyo ay naabala lamang. Nagbago ang tanawin. Dumating ang ika-4 na tanda. Isang sermon ang naririnig. Hindi banayad. Hindi paligoy-ligoy. Isang paanyaya sa pagbabago. Isang hamon. Ang ilan ay napapailing. Ang ilan ay napapaluha. Ang babae ay nakikinig, ngunit sa loob may depensa. Hindi iyon para sa akin. Iba ang tinutukoy niya.
Ginagawa ko naman ang tama. Ang tibyo, sabi ng tinig, ay naghahanap ng Diyos na magpapatunay sa kanya, hindi ng Diyos na magbabago sa kanya. Kapag ang pananampalataya ay humihingi ng sakripisyo, umatras siya. Kapag humihingi ng pagbitaw, may dahilan. Kapag humihingi ng paglago, may paliwanag kung bakit hindi pa ngayon. Hindi niya tinatanggihan ang Diyos, dagdag ng tinig. Pinipili lamang niyang manatili kung nasaan siya. At doon bumukas ang ikalimang tanda, ang pinakamapanganib sa lahat. Ang babae ay nakatingin sa paligid. Sa simbahan. Sa lipunan. Sa pamilya. Nakikita niya ang mga hindi nagsisimba. Ang mga may lantad na kasalanan. Ang mga pabaya. At sa paghahambing na yon, may katahimikan sa kanyang konsensya. Hindi naman ako tulad nila. Ang tibyo, sabi ng tinig, ay hindi sumusukat sa sarili ayon sa liwanag, kundi ayon sa dilim ng iba. Hindi niya tinitingnan ang mga banal. Hindi niya inihahambing ang sarili sa kung sino ang maaari niyang maging. Tinitignan niya ang mas mababa at doon siya nagpapahinga. Ngunit ang Diyos, patuloy ng tinig, ay hindi nagtatanong kung mas mabuti ka kaysa sa iba. Itinatanong niya kung nagiging ikaw ba ang dapat mong maging. Tumahimik si Brigida. Ang bawat tanda ay parang salamin. Hindi lamang para sa babae, kundi para sa marami. Para sa mga tahimik. Para sa mga maayos. Para sa mga ligtas sa paningin ng mundo. Panginoon, sabi niya, mahina ngunit malinaw, may pag-asa pa ba kapag nakita ang mga tandang ito? Meron, sagot ng tinig agad-agad. Habang nakikita pa. Nagbago ang tanawin. Ang 5 tanda ay nanatili, ngunit ngayon ay parang mga babala sa gilid ng daan. Hindi pa bangin. Hindi pa huli. Ang pagkilala, sabi ng tinig, ay hindi hatol. Ito ay paanyaya. Ngunit ang tinig ay bumigat. Ang pagwawalang bahala sa mga ito, iyon ang pagpili. Muling lumitaw ang anyo ng babae, tahimik sa gitna ng apoy. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang kaalamang ito sana ay nakita ko. Ito sana ay pinansin ko. Siya, sabi ng tinig, ay nakakita rin. Ngunit pinili niyang huwag pansinin. Nagtagal ang katahimikan. At sa katahimikang iyon, may tanong na dahan-dahang umuusbong, hindi mula sa tinig, kundi mula sa loob. Kung ang mga tandang ito ay pamilyar, ano ang gagawin mo? Dahil ang makakita ay hindi pa wakas. Ang hindi kumilos, iyon ang simula ng parehong landas. Hindi agad nawala ang tanong. Nanatili ito sa hangin, parang usok na hindi mo maitaboy kahit pumikit ka. Si Santa Brigida ay nakatayo pa rin sa lugar na ayaw niyang balikan, ngunit ngayon ay may kakaiba ng nararamdaman. Hindi lamang bigat. May halo itong paanyaya. Isang huling pagkakataon na hindi maaaring ipagwalang bahala. Panginoon, sabi niya, mabagal at malinaw, kung ganito ang panganib, kung ganito kalapit ang bangin, may pag-asa pa ba para sa mga nakakakita sa sarili sa mga tandang ito? Ang sagot ay dumating kaagad, walang pag-aatubili, walang kondisyon. Isang salita lamang. Ngunit may bigat na kayang magbuhat ng buong buhay. Habang sila'y nabubuhay, patuloy ng tinig, may oras pa. Nagbago ang tanawin. Ang apoy ay hindi na umatras, ngunit parang hindi na rin ito ang sentro. Ang liwanag ay hindi pa rin nagbibigay aliw, ngunit ngayon ay may direksyon. Parang may daan na makikita kung titingin ka ng mabuti. Hindi kita dinala rito upang manakot, sabi ng tinig. Kundi upang gisingin. Napaupo si Brigida, parang biglang nanghina ang mga tuhod. Ngunit marami ang hindi magigising, sabi niya, may lungkot. Marami ang makikinig at magpapatuloy pa rin. Sagot ng tinig. Iyan ang trahedya. Muling ipinakita ang babae. Ngunit ngayon, hindi na lamang ang huling anyo niya ang nakita. Ipinakita ang lahat ng sandaling maaari sanang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Mga sandaling hindi dramatiko. Walang kulog. Walang liwanag mula sa langit. Mga simpleng sandali na madaling palampasin. Isang umaga na nagising siya na may kakaibang lungkot. Isang hapon na nakaupo siya sa simbahan at may biglang tanong na sumulpot. Isang gabi na halos umiyak siya ngunit pinigilan ang sarili. Bawat isa sa mga sandaling ito, sabi ng tinig, ay paanyaya. Bakit hindi niya tinanggap, tanong ni Brigida, bagamat alam na niya ang sagot. Dahil ang paanyaya ay nangangailangan ng tugon, sagot ng tinig. At ang tugon ay nangangailangan ng panganib. Ang panganib na masaktan.
Ang panganib na magbago. Ang panganib na aminin na ang nakasanayan ay hindi sapat. Mas pinili niya ang katiyakan ng walang laman, patuloy ng tinig, kaysa sa hindi tiyak na kapunuan. Tumahimik si Brigida. Sa katahimikang iyon, naroon ang maraming mukha. Hindi lamang ng babaeng iyon, kundi ng mga taong kilala niya. Mga taong mabubuti. Mga taong masunurin. Mga taong hindi kailanman nagtanong kung bakit parang may kulang. Panginoon, sabi niya, mas matatag ngayon, ano ang dapat nilang gawin? Hindi agad sagot ang dumating. Sa halip, may tinig na tila lumapit. Hindi mas malakas. Mas malapit. Una, sabi nito, aminin. Aminin ang alin, tanong ni Brigida. Na maaaring tibyo ang kanilang puso. Isang simpleng hakbang. Ngunit isa sa pinakamahirap. Dahil winawasak nito ang ilusyon ng pagiging ligtas. Ang ilusyon na sapat na ang lahat. Ang ikalawa, patuloy ng tinig ay magnasa. Magsimulang magnasa, ulit ni Brigida, parang sinusubukang unawain. Sagot ng tinig. Hindi ng pakiramdam. Kundi ng ugnayan. Hindi hinihingi ang emosyon. Hindi hinihingi ang sigla. Ang hinihingi ay katapatan. Ang lakas ng loob na sabihin, hindi ko pa kayo kilala tulad ng dapat. Ipinakita ang isang eksena. Isang tao, nag-iisa, hindi sa simbahan, hindi sa harap ng altar, kundi sa katahimikan ng isang silid. Walang rosaryo. Walang aklat. Isang tapat na tinig lamang. Panginoon, sabi ng tinig ng taong iyon, nanginginig ngunit totoo, natatakot akong wala akong nararamdaman. Ngunit ayokong manatiling ganito. Ang dasal na iyan, sabi ng tinig kay Brigida, ay mas mahalaga kaysa sa libong dasal na walang puso. Nagbago ang tanawin. Ang mga tanda ng tibieza ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay parang mga sugat na maaaring gamutin. Hindi pa gangrena. Hindi pa huli. Ang ikatlo, sabi ng tinig, ay kumilos. Hindi sa malalaking bagay. Hindi sa mga pangakong hindi kayang tuparin. Kundi sa maliliit na desisyon. Ang manatili sa katahimikan kahit gusto nang umalis. Ang makinig sa halip na magmadali. Ang harapin ang kasalanan hindi bilang abala, kundi bilang sugat. Ang tibyo, sabi ng tinig, ay naghihintay na may maramdaman bago kumilos. Ang buhay na pananampalataya ay kumikilos kahit wala pang nararamdaman. Napaluha si Brigida. At kung mabigo, tanong niya. Ang mabigo habang nagmamahal, sagot ng tinig, ay mas mabuti kaysa magtagumpay ng walang pag-ibig. Muling tumingin si Brigida sa babae. Ngayon, mas malinaw ang trahedya. Hindi dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon, kundi dahil tumanggi siyang pumasok sa anumang bagay na maaaring magbago sa kanya. Panginoon, sabi ni Brigida, halos pakiusap, sabihin niyo sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit ka narito, sagot ng tinig. Unti-unting naglaho ang tanawin. Ang apoy ay umatras sa gilid ng kamalayan. Ang bigat ay nanatili, ngunit may kasama na itong liwanag. Isang liwanag na hindi nagbibigay ng katiyakan, ngunit nagbibigay ng direksyon. Bumalik si Brigida sa kanyang panalangin, nanginginig ang katawan. Alam niyang ang nakita niya ay hindi para sa kanya lamang. Ito ay babala. At paanyaya. At ngayon, ang tanong ay hindi na para sa babae. Ito ay para sa iyo. Habang may hininga ka, may oras pa. Habang may tanong ka sa loob, may bukas pang pinto. Ngunit ang oras ay hindi walang hanggan. Ang pintuan ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Huwag mong hintayin ang sandaling huli na ang lahat bago mo aminin kulang ka. Huwag mong ipagpaliban ang uhaw hanggang sa mawala ang kakayahang makaramdam ng uhaw. Huwag mong ipagkamali ang katahimikan sa kapayapaan. Pumili ngayon. Hindi bukas. Hindi balang araw. Ngayon. Pumili na huwag nang makontento sa anyo. Pumili na huwag nang itago ang puso. Pumili na magsimulang magmahal kahit hindi mo pa alam kung paano. At kung tinatanong mo ang sarili mo kung ano ang susunod na hakbang, kung paano ba ginagawang buhay ang isang pananampalatayang matagal nang naging ugali lamang, may sagot dyan. May mga konkretong paraan. May mga simpleng simula. Ngunit iyon ay para sa susunod. Sa ngayon, iisa lamang ang hinihingi. Sabihin mo, malinaw at tapat, hindi ko napipiliin ang tibieza. At kumilos ayon doon.